Good evening mga Bisaya. So, i-discuss lang natin 'to. Ito yung post ko na ano, na yung parang may retrofit sila na ginawa tapos ano, lagyan ng kulong. Tapos ito, parang jackhammer yung underside ng beam. Tapos maraming maraming nag-comment. Um, yung iilan nakuha nila yung punto ko din kung bakit hindi yan maganda or ano yan, um, parang delikado yan. Pero karamihan, ang sinasabi is, it's either hindi pwede or minsan naman pwede basta mas maganda daw steel section, yung W section. Now, bago na to i-address natin yan, yung mga yung punto nila na pwede steel column na lang para walang ano or pwede naman yan tapos i-welding lang. I-address muna natin yung pinaka ano dito, yung pinaka question ko na bakit hindi maganda yung ganyan unless ma-check yung ano. So, ito yung ano, ito yung halimbawa, ito girder siya, girder beam. So, iwan ko lang kung saan dito yung main beam, kung ito ba yung main beam or ito yung main beam. So, kung ito yung girder, ito yung supported niya, di kasi klaro kung saan yung ang main beam diyan. So anyway, regardless, so halimbawa, 'di ba, alam naman natin na 'pag 'yan ang beam, 'di ba, fixed in, assuming natin na ano, fixed in na siya kasi ano naman 'yan, considering na ano, um, building 'to tapos, um, hindi naman siguro 'to cast in place or precast. So ano 'yan, fixed in. So uniform load, 'di ba? Alam naman natin na kung 'yan ang shear moment yung load diagram mo, yung shear niya, yung shear diagram magiging ganyan, 'di ba? Ganyan. So, if this is L, no, if this is length L and then load, baliktad. Hindi ko natin ilagay. So, kung this is span L and then load W, alam naman natin na ang reaction dito is WL over 2. Tapos dito is minus WL over 2. So, yan yung ano, shear. Tapos dito sa gitna, no, i-neglect muna natin yung ano, neglect muna natin yung pagiging ano niya, yung may concentrated load due to intermediate beam. Assuming lang na clear span, um, wala munang ano diyan, wala munang concentrated load sa gitna. Tapos yung moment niya dito, no, ang moment niya diyan is hindi naman siya ano, yung perfect na W kasi ang ano lang natin is W kung single span na fixed is WL over WL squared over 12 dito. Dito naman sa ano, moment dito, no? Ang fixed in moment dyan is WL squared negative going like clockwise or counterclockwise. So this is WL squared over 12. Now sa gitna, ang moment dyan is WL squared over 24. So although hindi naman 'to perfect talaga na 12, mga 11, mga ganyan. Depende yan kasi kung ilang span. Pero kung single span, yan yung ano niya, single span na fixed. WL squared over 12. Now, kung mag-introduce tayo ng ano diyan, mag-introduce, now take note dito negative bending. So, ang magiging ano diyan, yung tinatawag na elastic curve, 'di ba? Yung elastic curve is from 0, tapos mag-ano yan, ganyan. So this is presumably like L over 4. Yeah, L over 4. Yeah, ito yung tinatawag na point of inflection. Point of inflection where moment is 0.
So, mo ni ito yung ano niya, elastic curve, yung green. Now, be within this distance na from support at saka itong L over 4 point of friction, ang ano diyan is negative moment, and dito is negative moment, tapos dito is positive moment. Meaning, in this location, no, sa area na 'to, ang rebars mo kaya 'di ba kung meron kang beam, ganyan yung beam, tapos ito yung column. 'Di ba ang bakal is nandito muna yan, dito yung main bars. Tapos sa baba naman sa paglagpas ng L over 4, maging ano na yan, dito na yan yung main bars, tapos balik naman ulit sa ano. Now sa ECI, this is ang distance is L over A, tapos ito is L over 3. So isa din 'tong ano na yung isang post ko na bangka-bangka, wala na yan, obsolete na yan na detail. Basta i-extend mo lang yan, hmm. Paglagpas mo dito, ito na yung magiging ano niya, parang development length. Tapos, um, sa code, ang direkta nila na ano diyan is as long as L over 3, okey na yan, putol na yung bakal mo diyan, wala na, hindi na kailangan yung bangka-bangka. So ito yung mga extra bars mo, tapos meron ka na lang dalawa na continuous bar, at least dalawa, para dun mag-hold yung, yun yung ano, lagyan ng stirrups. So dito negative bending, yung main na bakal nasa taas, tapos positive bending nasa baba yung main bakal. Now, ang mangyayari kung sa span, halimbawa ito, ito yung original beam mo, tapos ito yung column kumbaga. Now, kung mag-introduce ka ng new column diyan, ang mangyayari is ano na, ito is magiging negative moment na, which is originally positive moment 'yan, 'di ba? Positive moment 'yan. So, mangyayari na magiging negative na 'yan. So, ang bagong elastic curve niya is ganyan na. 'Yun yung bagong elastic curve niya. So, dito 'no, nandiyan na yung maximum positive, dito nandito na din yung negative moment. Pero ang original na ano diyan is positive moment. So, meaning ang main na bakal niya is nandito, 'di ba? Nandito yung main bakal niya. Now, kung maglagay ka ng column diyan, ang mangyayari is magiging negative moment, which is dapat ang main bakal niya, hmm, ang main bakal dapat kung negative bending siyempre nasa taas. Now, ito ngayon yung ano, ito yung sinabi ko na may hidden ano 'yan, um, issue na ano, di mo nakikita, pero 'yan yung pinaka-main na issue diyan, na originally yung main bakal mo is dito. Halimbawa, sa 'di ba may cross section naman tayo usually. So sa support kinalagay, ayan, support section. So dito yung continuous bars, tapos nandito yung mga ano, mga extra bars, 'di ba? Tapos midspan, maglagay ka ng midspan. So ano naman yung sa midspan, 'di ba? Nandito yung continuous na bakal mo, tapos nandito na naman yung extra bars mo. Kasi yun nga sa midspan, positive bending. So ang main na bakal mo nandun sa baba. Na halimbawa ito yung iyong cross section kasi ang main bakal mo nasa dito, halimbawa ito 220, tapos ito 520, tapos ito 520. For the sake of discussion lang, so dito 220. Binaliktad mo ngayon kasi nagbago na yung elastic curve kasi nag-introduce ka ng column dito, 'di ba? So, ganun yung mangyari. Now, ang another issue diyan is ang shear. Now dito, 'di ba, na-discuss natin earlier na ang shear sa gitna, zero. So meaning, ang spacing ng stirrup dito, ano, yung maximum lang na ano, d over 2. Yun yung maximum spacing, 'di ba? Ganyan. Now, halimbawa, ano ba ang shear dito? Zero, 'di ba? Sa midspan, zero. Dito, WL over 2. Now,
ano ang magiging ano diyan, halimbawa ito yung ano natin, ito yung beam, original beam, 'di ba? So ang dito is WL squared over 24 yung bending. Now, since nag-introduce tayo ng new column dito. So ang magiging span dito is ito L over 2, L over 2. Now, this is fixed na dito or continuous. So pwede natin i-assume din na magiging ano siya. Instead na WL, W, di ba, WL over 12 yung sa support, di ba? So WL over 12. Pero yung L dito is L over 2. Hmm? WL squared over 2. So ano yung magiging moment dito? So maliit siya. Pero ang problema is maliit siya kaya lang negative. So ito ang magiging ano nito is WL squared over 4 times 12. This is WL squared over 48. So from original bending, WL squared 24 down to WL squared over 48. So kumbaga, ang moment mo dito is naging kalahati na lang. Pero although kalahati siya, ang problema dyan is ito is negative bending, ito is positive bending. Now, as long as yung bakal mo dito, halimbawa, dito uso naman yung sabi ko na-discuss ko na hindi uso dito yung mga cut bars, yung basta maliliit lang na project. Ang ginagawa na dito is mas preferred na contractor na kung anong bakal sa taas, ganun lang din yung bakal sa baba. Tapos continue na yan the whole no, the whole building. Kung shop yan, halimbawa mga mga 300 feet by 100 feet na shop halimbawa. Yung buong ano, halimbawa ito yung building, 300 feet ito tapos 200 feet. Ang gusto nila is continuous na lang yan, no? Wala nang cut bars kasi mahirapan sila sa ano. Mas madali sa kanila kasi yung ano, tuloy-tuloy yung back. So kung ganito yung sitwasyon, walang problema kasi kahit may stress reversal, ang bakal naman sa taas at sa kababa pareha lang, walang problema. Pero sa atin kasi, common sa atin na practice is may cut bars ka. Ito hanggang lang, ang ano lang yan, um, ang bottom bars dito, di ba? Tapos ang extra bars, ang usually sa atin is mayroon ka lang dalawa or tatlo na continuous bars depende kung ano yung requirements. Pero minimum dalawa. Tapos na mga cut bars na ito kung ganito ang construction sa project na to. So although naging half yung ano niya, naging half yung anong tawag dito, bending. Pero reverse ang curvature. Instead na ito, WL squared over 24, positive. Pero ito, WL squared over 48, kalahati lang pero negative. Meaning, kailangan mo ng maraming bakal dito. Now, kung okay naman yan sa ano, sa bakal, sa bars, kung halimbawa, may, halimbawa is, meron kang continuous na 320 m, the whole length continuous yan. Kung kaya ng 320 m dyan, hindi walang problema sa binding. Now, dito naman tayo sa shear, di ba? Now, kung shear, ito yung original na beam mo, di ba alam na natin, na-discuss natin na ang, uy, ano nangyari doon? So, ito yung original na beam. So, alam na natin na sa midspan, ang shear is 0. Tapos dito is WL squared or, no, not WL squared, WL over 2. So, dito is WL over 2 din ang reaction. Now, kung mag-introduce ka ng ano dito, additional support, so ano mangyayari, di ba? So, ito magiging, kasi L over 2 na to, ang mangyayari, ang shear dito is, ang bago is W, L over 2 over 2. Tapos dito din WL over 2, no? WL over 2 over 2. So this is WL over 4. But
sa ano, sa original beam mo, yung shear mo diyan is zero. Pero sa bagong with introduction sa ano, yung bagong kulong, meron na siyang ano, WL/4 na shear. Now, kung kaya lang naman ng VC, 'di ba, yung shear naman sa atin resistance is PVC plus PS, 'di ba? Yung sa stirrups. Now, kung kaya lang naman dito sa section, kasi medyo malaki din yung section. Kung kaya lang ng shear capacity ng concrete, di mo na kailangan ng ano tawag diyan, shear reinforcement. O di puwede lang kasi ano naman, meron naman talagang stirrups yan kahit zero yung shear, meron pa ring stirrups yan. So kung di overto din naman yung ano, kung kaya lang ng ano, kaya lang ng stirrups, so puwede na or kaya ng concrete. Ang problema, binakbak 'to ngayon, binakbak. Ang binakbak niya na siyempre na ano yung ano, nabawasan yung shear, yung cross section ng concrete. So, liliitin yung shear capacity. Now, aside from the way ginawa yung pagbakbak na jackhammer, 'pag mayroon niyang mali mga no, hairline cracks diyan na di mo nakikita, over time bibigay yan, mas delikado. Now, um, yun na. So, ang shear, lumaki yung shear, tapos yung bending moment lumiit, pero iba naman yung direksyon, negative siya. So, yun yung mga kailangang i-check, no? Kung pasado naman yan, o di, okay lang, walang problema. So, yun yung ano, yun yung, kaya nga sabi ko sa post na, you may think na ano yan, nakakatulong, pero think again, kasi baka, baka di mo nakita yan na problema, di ba? So, yun lang naman yung punto ko sa, ano na yun, sa post. Na pag-isipan yung ano, kung yun yung solution na gagawin mo, mas maganda ikonsulta mo sa ano, yung engineer of record, yung structural engineer para ma-check yan. Kasi wala namang problema kung kaya lang o di kaya. Now, doon tayo sa method. Ang sabi ng iba, concrete na lang, steel column, which is the most practical way kung halimbawa maglagay ka ng kulong tapos assuming ha, okay lang 'yan. Kasi magiging problema talaga, yung yung picture na 'yan, meron pa siyang girder. Now, kung may concentrated load ka, 'di ba? Ito yung beam mo. Kung may concentrated load ka, ang mangyayari diyan, ang shear diagram mo is maganyan, 'di ba? So, meron niyang value diyan. So, basta kaya lang, wala namang problema. Now, kung lagyan ng kulong, mas praktikal nga yung sinabi nila na steel kulong na lang kasi ang gagawin lang naman diyan is ito yung beam, 'no? Tapos nandito na yung ano, meron kang backplate, tapos meron kang steel section diyan, steel kulong, tapos i-bolt yan diyan, 'no? Or dito ba sa within sa web, so walang depende na yan. So kung wala namang shear transfer dito sa ano, kung walang shear transfer, kung hindi mo ipa-carry ito ng I mean bending, kung ang purpose lang dito is to resist ano lang, to resist, vertical load tapos walang transfer ng ano, walang transfer ng yung distribution ng moment, puwede dito lang sa gitna, yung ano, yung ano mo, yung bolt. Para at least walang binding na mag-transfer doon sa kulong. Or meron pero at least you can assume na vertical load lang yung nag-transfer doon sa kulong. Now, 'pag ganyan, okay lang tapos bolt mo diyan, no. Now ang ano kasi kung itong pagbakbak lang 'to, assuming na safe yung pagbakbak niya, 'no, hindi mag-crack yung concrete. Theoretically, hindi naman issue 'yan kasi kung titingnan mo, positive bending yung ano, kung balikan mo yung tinatawag na rectangular stress block, 'di ba ito yung sa tension at ito yung
compression, 'di ba? Naalala niyo, ito is what? This is depth A, and then ito is 0.85 FC prime. Tapos dito yung ano, width B. Kaya kaya sa equation is 0.85 FC prime AB. Ito yung sa compression block. Now sa tension is ES if Y, assuming still yields. Now kung titingnan naman yung ano, kung bakbakin mo yung dito, kung isipin mo walang walang epekto yan sa strength ng concrete kasi andun sa binding lang ha, binding lang yung pag-uusapan natin na. Kasi below the neutral axis, tension naman yan. So bakal ang importante diyan, 'di ba? So, 'yan yung ano. So theoretically hindi siya delikado kung binding lang natin, yung by binding lang yung pag-uusapan. Kung purely binding lang yung present na load, eh meron kang girder, so malaki yung shear diyan. So kung hindi kaya ng concrete lang yung mismo yung capacity, dapat may stirrups ka, eh hindi mo naman pwede mag-additional ka ng stirrups kasi existing na yan, di ba? Tapos, yun, may ano pa, yung girder pa lalong ano, tapos pag binakbak mo yan, jackhammer ang gamit, pag may minor cracks dyan, no, hindi mo makikita. Pero over time, ano yan, lalaki yan. So, mas delikado. So, yun nga, kung assuming na kaya ng ano, kaya ng existing section yung magiging negative bending dito, di proceed, wala namang problema. Pero yan yung pinakauna mo na tingnan. Tapos may nag-comment din na pwede naman yan i-welding lang. Now, ito ang problema, di ba? Kung i-welding, based dito, ito ang tension, di ba? In equilibrium, ito is equal to dito. Now, what do you think will happen kung ano mangyayari kung ito i-start mo ng welding? Siyempre, pag mag-welding ka, ano yan, ah, magmi-melt yung ano, yung bakal mo. 'Di ba? Pag sobrang init yung bakal, maano yan, magiging hindi naman, malleable. Yung parang ano ba, ano na siya, ano mo yan, parang ma-elongate pa, 'di ba? So kung kasi active 'to, existing beam 'yan, malaki ito nag-resist na 'to ng tension. Hindi mo lang makikita pero ang laki ng tension ng kini-carry niya na 'pag i-melt 'yan, 'pag i-welding 'yan tapos mag-melt 'yan, mag-elongate 'yan, 'di ba? So, mag-fail yung structure mo, pinakadelikado na 'yan. Pinakadelikado yung welding na solution. So, kung halimbawa kaya lang talaga ng beam, ito ay yung pinaka-practical na solution, lagyan ng steel column para mag-drill ka lang, as long as below lang yung neutral axis yung ano mo, yung embedment ng yung ano mo, anchor, walang problema kasi tension region naman 'to, 'no? Tension region yun below the neutral axis, so walang problema sa ano, walang epekto dito sa compression block ng concrete kasi nasa ano siya. So yun lang yung mga kailangan bantayan sa ano, 'pag mga ganito. Um, yung mga may mga product naman na puwede din ano, yung fiber reinforcement ng Sika. Yung Sika, nagamit ko na 'to dati, Carbodor, yung pangalan nun. Sika, Carbodor, ito. Yan, yan. Ito yung mga retrofit ng ano, ng mga beam, ganyan. Ito yung nakikita mo diyan na ito, hmm, yung nakikita mo diyan na itong parang zebra stripe, yan yung shear reinforcement yan. Shear reinforcement tapos itong nasa baba, yan yung sa tension, sa bending. So yung ano, ang nakikita mo diyan, ganito yan, hmm. Ito yung section mo,
or section yung draw natin. So ito yung section. Now yung nakikita mo na strip dito sa baba, yun yung sa tension. Tapos yung naka-wrap dito na ganun, yun. Yung naka-wrap, ito yung sa shear, yung ano. So kung ganyan, yung halimbawa hindi kaya ng existing beam yung ano, hindi maghanap ka ng ibang paraan, yung sika yung gagamitin mo. Or kung kaya naman na sa span, uli the whole length yung i-reinforce mo ng ano, steel beam. Kung hindi mo kaya, hindi available yung fiber reinforcement. Ang maganda ng fiber reinforcement, eh, siyempre magaan yun. Pero kung wala, tapos ang option mo is, ano, pwede steel beam din para mag-additional na reinforcement or ito nga, yung kulong. Basta kaya lang ng ano, kaya lang yung reversal ng ano diyan, stress. So, walang problema. So, yun yung mga kailangan na bantayan. So, anyway, yun lang. I-clarify ko lang yung ano, gipay.